Kung yung mga nangungutong, kung yung mga humihingi ng kickback, sabihin na natin ng diretso, kung yung mga korap, hanggang ngayon 2025, gusto sa akin, magduda po kayo sa akin. Pero pansinin po ninyo, yung mga kakilala ninyo na kasama dun sa lumang kalakaran noon, ayaw nila lahat sa akin. Yan na yung pinakamalaking pruweba ko na tama ang ginagawa natin dito sa lungsod ng Pasig. Hindi naman po sikreto sa buong Pilipinas ang mga kalakaran. Madalas din man natin na pag-uusapan. Yung sinasabi ng mga government officials o yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback sa mga politiko. Pinakamababa na yung 20%. Pero sa totoo, marami naman tayo na sa kwarto na ito. Ang dami niyong experience sa government contracts. Alam niyo sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40%. Minsan, nakakatakot na yung mga porsyento. Tayo sa Pasig, natanggal natin yun. At dahil natanggal natin yun, naging bukas ang bidding natin, nahirapan tayo sa proseso, nakailang rigudon tayo, yung mga department natin, pati engineering department, nung una hindi talaga sanay sa ganung klaseng sistema na bukas at malinis. Pero dahil sa nagawa po natin na yun, isipin na lang natin, i-compute na lang natin sa pinakamababa na 20%. Kung yun man, di naman natin alam kung magkano talaga o na talaga yung porsyento noon. Pero sabihin, pinakamababa niyan, 20%. Kung nasa 5-6 billion ang dumadaan sa procurement every year, ibig sabihin, ang natitipid ng pamahalaan ngayon na dati nabubulsa lang is more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year ang natitipid natin. Ang maximum term ng mayor, 3 years per term, ang maximum is 3 consecutive terms. Posible maging mayor ng 9 years ang isang mayor. Kung sa 9 years, makatipid tayo. Hindi naman sa pinangunahan natin yung tao, pero for the sake of discussion, 9 years, more than 1 billion yung natitipid natin taon-taon na dating nabubulsa lamang. Mga kaibigan, para tayong nagpatayo ng bagong City Hall na world-class, good for 100 years, na libre. Kung dati napunta lang sa bulsa, ito nakapagpatayo tayo ng maganda, ng maayos. Nagsimula tayo dahil kailangan natin itong gawin. Pero sabi nga, ayusin na natin, gandahan na natin, i-maximize natin yung lupa, hindi po bumababa ang land value ng poblasyon area. Kailangan ma-maximize natin yan, kasama sa mabuting steward yan ng resources ng pamahalaan. Kailangan maximize natin yung lupa, hindi yung tagpi-tagbi yung gawa. Kailangan mag-iwan tayo ng master plan para sa buong 8 hectares hanggang mutya ng Pasig Mega Market po yan. Pero sisimulan natin dito sa 2 hektarya. Maximize natin yung land value, maximize natin ang resources ng pamahalaan. Unfortunately, sa Pilipinas, madalas pag may mga malalaking proyekto, o kahit hindi malaking proyekto, anong unang naiisip ng mamamayan? Isa lang sa 2. Una, isipin ng tao, nako, yung proyekto na yan, sigurado substandard yan. Sigurado manipis yung semento niyan. Sigurado pagkatapos ng 6 months o 1 taon, babakbakin na naman yan, gagawin ulit. Yan yung unang naiisip ng tao, sad to say. Pangalawang naiisip ng tao, pag may proyekto ang pamahalaan, nako, magkano kaya kickback ng mga yan? Totoo po yan. Kahit saan ka sa Pilipinas pumunta, whether rightly or wrongly, yan ang naiisip ng tao. Laki siguro SOP yan. Billion yung project, sigurado yan. Sad to say, yan ang unang naiisip ng mamamayan. Tayo po, sa lungsod ng Pasig, we have a once-in-a-lifetime opportunity.
ipapakita po natin sa tao, ipapakita natin sa bawat Pasigueño at bawat Pilipino na posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maganda. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na dekalidad sa tamang presyo at walang korupsyon. Mga kasama, yung timeline natin ay masasabi natin na ambitious. Posible pero mahirap ang gagawin po natin. Dalawa lang po ang marching orders ko sa ating Pasig City Consortium. Alam ko, qualified po sila. Alam nila yung ginagawa nila. Maganda yung track record nila. I have no doubt in my mind that they will be able to perform and deliver. Pero dalawa lang po ang pakiusap. O hindi pakiusap. Dalawa lang po ang marching orders ko sa atin, sa inyo. Una, kung ano yung nasa kontrata natin, i-deliver natin ng maayos and on time. Pangalawa, kung meron pong kawani, kung meron pong kasama kami, whether sa council, sa engineering, admin office, mayor's office, kahit sino dito, pag may nanghingi sa inyo, sabihin nyo sa akin directly, akong bahala sa kanila. That is not a request, that is an instruction. Muli po, mga kaibigan, nakita naman po natin yung ganda ng proyekto. Alam natin kung bakit siya nasimulan, bakit natin siya kailangan gawin. Let us not waste this opportunity. Papakita po natin na yung mga bagay na imposible sa Pasig, gagawin natin posible. Maraming salamat sa ating lahat. Congratulations sa ating lahat.